Hawak ko ngayon isang giant grilled squid na matatagpuan sa isang sikat na night market dito sa Hong Kong. At sa episode na to, gagawin natin isang ultimate night market street food tour dito sa Hong Kong. Pwede binintay natin. Tara! Mga may ilaw na signages, mga kumikinang na neon lights. At syempre, street food. Yan ang Hong Kong tuwing gabi. At sa video na to, samahan niyo ang kumain ng iba't ibang Hong Kong street food sa isang bagong night market dito sa Hong Kong. Kakain tayo ng laman loob soup, Like a Russian roulette of different beef organs. iba't ibang klaseng skewers, giant oysters, Oh yes, grabe, ang laki. Grabe, ang taba. at mala alien sa laki na puset. Look at this. This is like a monster giant squid na punong-puno ng spices. Ready ka na ba? Tara! Ngayong gabi ay samahan niyo ako dito sa tinatawag na Temple Night Market. Ever since, sikat na talaga tong lugar na to para sa mga tiyangge na makakabili ka ng laruan, souvenirs, damit, bag, at marami pang iba. At may mga restaurants din dito na nakapalibot. Pero ilang taon lang nakakaraan ay may bagong umusbong na night market dito na nagfo-focus sa iba't ibang food carts. Pagpatak alas 4 ay nagsisitayuan ng iba't ibang street food stalls na may kanya-kanyang pakulo at kanya-kanyang pasarapan ng pagkain. Oy, pare, isang magandang gabi. Welcome pa rin. Nandito tayo sa Hong Kong. Specifically, nandito tayo sa tinatawag na Temple Street, malapit sa Nathan Road. At Paps, dito may bagong-bagong night market na tinatawag na Temple Street Night Market. So, ang Temple Street Night Market is a famous and lively outdoor market known for its mix of shopping, street food, and cultural performances. Pero walang cultural performance ngayon. Meron lang ditong iba't ibang street food. At on the other side naman, sobrang daming pwede mong bilhin, souvenirs, damit, rep magnet at marami pang iba. Pero syempre dahil food show to, nandito tayo para sa street food. So ito Paps, 2 years ago, wala pa nito. Medyo bago pa lang to. First time ko dito and it's nice to try. Tingnan natin yung mga natin mahanap na innovative, masarap at sureball na hindi gaano cheap na street food dito sa Hong Kong. Matay paligoy-ligoy, pagutom na ako. Tara! Para sa unang food trip, let's start with something classic. At dito sa cart na to sobrang daming pwede pagpilian. Pero pumili lang muna ako ng dalawang skewers. Una, makikita mo ang very vibrant na orangish pork intestine na prito. Umorder ng isa, then magcha-chop si ate ng circular pieces. Pagkatapos ay ilalagay sa skewer at lalagyan na ng mustard, then ang spicy sauce. Ang isa ko pang in-order ay ang tofu skin na binababad ng savory sauce. Okay, Paps, unang food trip natin, nakita mo naman dito, sarit-saring Hong Kong street food. Pero pumakaw ng aking atensyon ay ang kanilang fried pork intestine, tsaka yung kanilang curry sauce tofu. Tikman mo natin yung tofu natin. So makita mo, drenched na drenched yan ng sauce nila. At yeah, excited na ako tikman natin. Cheers! Wow! Oh, wow! First time ko makatikim ng ganitong texture ng tofu. Sobrang chewy niya. Alam mo, parang kumakain na rin ng isaw. But in terms of flavor, there's saltiness, curry flavor may konti. Oh, nice. Kakaiba. As in, sobrang dense. Ang bigat ng tofu. Na-absorb yun na talaga yung pinaka-curry sauce nila. Pero alam tanong mo, masarap? Masarap. Kaya ba talaga yung texture niya? Sobrang chewy niya na ang hirap explain. Kala mo kumain ng isaw, pero ito talaga yung isaw. So makita mo dito, Pops, dito sa Hong Kong, social. Yung isaw ng baboy, nilalagyan ng sweet sauce and mustard. Okay, tikman natin. Cheers! Ngayon, sarap. Yung mustard niya, hindi lang mustard may katamisan siya. And then there's like a sweet spicy sauce. And yung pinaka-iso natin, thin crispy outside, as in malutong siya. And you have the very chewy inside. And of course, isaw ng baboy, may konting anggo siya. Galing. Sarap. Siyempre, tatanungin nyo, chewy, magkano na yung dalawa? Itong dalawa, $30, 226 pesos na yan. Huwag tayo mag-convert, pero kino-convert ko pa rin. Para lang din alam nyo, di ba? Anyway, pare, may mga ilang food trip pa dito. Proceed tayo next location. Next food trip, mahilig ka ba sa pancake? Aba, matutuwa ka dito dahil sa stall ni ate may sarit-saring size sila at sarit-saring flavors ng Chinese pancake. Tulad lang in order ko ng classic egg and onion licks at ang kanilang signature minced beef.
Okay, Pops. Next food trip natin, meron tayo dito dalawang klase ng pancake. Di rin siya mura, pero okay lang. Ito, una muna, ito yung egg and leek pancake. So makikita mo medyo greenish siya at punong-puno ng mantika. Buklatin ko kahit alam ko mainit yan. Oh, ang init. Hello. Oh, yeah. Yun na ako. Ito mo punong-puno ng leek. At grabe ang init. Okay, so parang may mga rice noodles din siya sa loob. Okay, sige. Tikman natin. Cheers. Chinese Ali baby chapter. Window has a Ay, masarap. $100. Sarap. Alam mo, mawiwin lang ka rin dito sa market natin. Kasi mamahal ako, pero kalidad eh. Ang sarap ng lutong. Ang sarap ng pagka-smoky niya. And then, kasi siyempre may konting chewiness din dahil pancake pa rin siya. And then yung pinaka-star is yung loob. Yung pinaka-leeks, yung nagpapalasa. Medyo salty rin siya. Tapos may mga tidbits ng itlog. And yung pinaka-carbs mo is parang yung mga rice noodles. 炸嗰啲碌卡，買個餅用你碌卡咋， Oh, wow. 係咪啊？ Ang simple. Ang sarap. Hello, Miss. Kung yan, masarap na. Ito, sana mas masarap. Ito yung beef naman nila. 即係佢有涼， Oh, nice. Okay. Ito, hindi sobrang init. 但係咧嘅高度係有咁高嘅，我呢度咁高嘅，但係佢有涼啊嘛。你 Sige, cheers. 有呢一條帶就上面勁細啊嘛，有啲啊，我哋嗰度。 Pero na-expect ko, ganun nga. Sobrang lasang-lasa mo yung cumin. Parang 5 spice din siya. Okay. Alam mo, medyo weird na ito yung karne. Ito yung mas mahal. Pero mas masarap para sa akin yung yung leeks. Alam mo, yung makikita mo, mga minced beef lang din siya. Though medyo dry na yung karne niya, tapos medyo ma-pepper din. OK 㗎啦，但係咧300慢慢嚟。 So, masarap naman. Kasi ko nga, hindi naman sobrang dami ng food source yung dito. Good roughly hindi tataas ng 20. Pero, tingnan natin kung magkano magagastusin natin. Cheers! 又唔係話咁嘅焗喎。 Sa susunod na food cart ay umorder naman ako ng Hong Kong curry fish balls. At ang partner niyan ay ang iconic laman loob soup na paborito ng mga lokal. Makikita mo sa napakalaking cauldron na may iba't ibang laman loob na lumalagablab at nagboboil sa sobrang init. At lahat to ay laman loob ng baka. At isipin mo, sa isang bowl ay pwede ka makakain ng baga, puso, bituka at iba pa. Grado, kung may manananggal dito sa HK ay matutuwa sila. Third location, nakaka-1,000 pesos na ako. Next, dalawang klaseng food trip to. Meron tayo ditong curry fish balls at meron din tayo ditong beef offal soup. Mamaya na tayo dito sa main event. Dito na tayo sa curry fish balls natin. Alam mo, gusto ko lang gawin. Wala munang fish ball. Tikman ko lang yung sabaw. Cheers! Oh, nice! It's definitely spicy. Very thick yung consistency niya. Okay, curry flavor nandun. O parang Indian curry. Sarap. Sige, this time kuha tayo. Dip natin dito. Okay, cheers. Sarap. No, addictive. I like the bounce sa bibig ko. Mas maanghang siya. Na-absorb niya yung sabaw. And then pag kinagat mo, pumuputok yung juices sa pinakaloob. Okay, hindi ko na-expect yun. Ito ano ba to? Hindi ko alam kung lalagyan. Chili sauce. So, pwede mo lagyan kung nabibitin ka sa anghang. Lagyan mo pa ng chili sauce. Alam kong mukhang manghang to. Okay, cheers. I like it. Nice addition. Punta tayo dito sa beef offal soup natin. Look at this. Like a Russian roulette of different beef organs. So may isaw, may tripe, may tuwalya, o isaw nga rin yun. May baga tayo. And then sa ilalim niyan, may radish yan, I believe. Hindi ko makita. Pero sige, tikman muna natin to. Hindi ko alam ano to. Medyo clueless ako kung anong klaseng laman loob to. Pero bahala na. Uy, lambot. Baga o lungs. Manamis naman siya. Definitely, sobrang chewy niya na parang kumakain ka ng marshmallow. Manamis naman siya, ha? Ito yung gawin ko. Lagyan ko ng konting, try natin isaw, lagyan natin ng konti.
Kuha tayo. Cheers! Ito sobrang slimy. Hindi ako magbibiro. Mas masarap definitely yung prito kanina. Ay, hindi ah. Ay, hindi. Mas masarap nga. Ang gulo ko, no? I mean, the pungent taste is there. Alam mo, in terms of spices or lasa ng pinakasabaw, wala. Yun na yun. Lasang kaldon ng baka. Wala nang arte-arte. Okay, next, tikim ako. Ito, parang tuwalya ata to. Cheers! Oh, sobrang grainy niya. Ayun, no? Ang grainy ng texture. Parang siya naghihibla-hibla sa bibig mo. Ito parang ano, medyo atay din yung lasa niya. Okay. Sige, this time, excavate natin yung pinaka-radish. Ay, meron yan eh. Ito yung pinaka-carbs mo. Ayan. Okay. 来一份， Sige. 多少？关那灯那来2份吧。OK，我这有，我有班费，我这有，不是我这有班费。 Galing. Ito, alam mo, yung radish nila dito, parang sayote na. Alam mo yung kumakain ka ng sayote sa tinola? Parang ganun. 每人付了1000多块钱。 Alam mo, masarap to lalo, no? Siguro kung winter. I mean, ngayon, malapit mag-winter. Ha, hulaan nyo kung anong buwan to. Pero alam mo, sa lahat ng organs na natikman... Ay, ito, hindi ko ba natitikman? Tuwalya. Cheers. 可以可以可以。 Ano ito, tuwalya? Ganyan pagpapakulo, lambot. Kung tatanungin mo ako, pinaka-favorite ko sa kanila, siguro yung ano, yung baga. Oo, masarap yung baga. Yung fish balls din panalo. Anyway, pare, medyo may budget pa naman ng konti. Kaya pa naman chunk ko. Harap tayo ng street food. Who doesn't love oysters? Lalo na kung ganito kalaki na katulad ng iniiyaw ni Hate. Pagka-grill, pagkaluto ng oysters ay lalagyan niya ng green onions at chili garlic for extra flavor. Then boom, ready to serve. Okay, pare, next, look at this giant oyster. Pare, ibang klase. Di ko alam ba't siya hinahawakan ngayon kahit may styrofoam ako dahil sobrang init niya. Look at this. So makikita mo, Paps, may spring onions tayo dito, may labuyo, and then the giant oyster. Alam mo ang gusto kong gawin? Haluin ng konti. Ayan, may mga garlic din siya, syempre. Yung parang chili garlic. Gusto ko lang muna tikman yung sauce. Oh, wow. Ang sarap. That's 100% chili garlic and labuyo. Oh my God. Pero the moment of truth, heto na yon. So di ko alam kung paano siya kakainin ng buo. O nakahiwalay na ba siya? Oh yes. Oh yes, grabe, ang laki. Grabe ang taba. White shot, Jeyo. Ang laki. Bahala na. Cheers, pare. Oh, that's a 2-biter na oyster. Ang laki. Naman, taba. Di hamak, mas mataba to. Kasi sinakay ko sa Japan. Ang sarap ng chili garlic. Panalo. May mga bobong guide pa ng bawang. Yan din yung oyster natin. Slimy, fresh, fatty. Kasi ng fatty niya. Hindi na ang kapal. Isa pa. Lasang dagat. Actually, itong grilled oyster na to, isa talaga to sa pinupunta din sa night market na to. Pero ang sarap. Okay, ready pa ako kumain. Pusi tayo next food trip. Siomai is life sa Pinas at dito sa Hong Kong, siomai is life din. At halika, tikman natin to pinagyayabang na siomai ni Kuya. Yes, please. Spicy. Yeah, spicy. Okay, Pops. Next food trip. Medyo lumabas muna ako ng night market. Dito bandang gilid. Meron dito nagbebenta ng signature food of Temple Street. Basically, isa siyang food stall na nagbebenta ng iba't ibang siomai, mga rice rolls, marami pang iba. So, ito, meron tayong siomai. Ito medyo mura na rin. Sa 100 something pesos kung sa Philippine pesos. Ayan, so, may chili siya. May parang konting toyo rin. Tikman natin.
Cheers. Okay ba? Wow, parang fish cake yung loob niya. Hindi siya pork siomai. Oo, fish cake. Kung ano lasa ng odeng. Ganun. Pero yung chili garlic niya, kung ano nakakain mo ng chili garlic sa mga Chinese restaurant sa Binondo, ganun. Sobrang squishy niya. Yung chili garlic mo namis. Ang hang di gaano. Okay ba? One of the weirdest siomai na nakain ko. Ano? Parang talaga kumakain na odeng. Anyway, Pops, alam mo kita kung pansin mo dito sa Temple Night Market, buhay na buhay habang nagiging late yung gabi. Mas dumadami yung tao, mas dumadami din yung mga food stores na nagbubukas. Anyway, balik tayo doon sa night market, hanap tayo last food trip. Para sa main event natin ay tapusin natin ang higante. Dahil literal, higante ang puset na in-order ko. Isa butterfly cut squid na skewer na ini-smash sa griddle para maluto. Then, lalagyan ng kanilang signature special spicy sauce. At boom, ready to eat. Okay, Pops, ito na yung ating giant grilled squid dito sa Hong Kong. Alam mo, Pops, di ko alam baka last food trip na natin to dahil wala nang laman ang wallet ko, ubos na ang cash ko dito sa Hong Kong. Anyway, look at this. This is like a monster giant squid na punong-punong spices. I think 5 spice meron din yan. May cumin at marami pang iba. Sige, simulan natin sa tentacles dahil yun yung nakatingin sa akin. Uy! Hello! May mga Pinoy tayo, yung mga kabayan. Ay, thank you po. Maraming salamat. Ayan, so lilibre daw nila. Ay, joke lang. Bayad na to. Anyway, cheers. Oh, alika. Ikaw muna. Yeah, cheers, pare. Grabe. Lahat na stuck sa gitna ng ngipin ko. I mean, I get it. Yung spices niya, Chinese 5 spice na macumin. Ang sarap, oo. In all fairness, kahit hindi sobrang lambot nung pinaka-posit nila, very chunky naman, tas malaman. Very chunky naman, tas kahit papaano, na-note yung sauce sa pinaka-karne. Kasi gusto kong tumikim dito sa gilid. Bahala na. Okay, mas malambot sa gilid. I mean, medyo mahal siya, 450 pesos, pero malaki-laki naman. Tapos actually, may option ka na pwedeng gupitin to. Hindi ko lang sa pinagupit dahil mas maganda sa video. Okay, ang weird lang din yung pusit. Parang ano yung butterfly squid sa Pilipinas. Parang ganun lang, linagyan mo ng konting Chinese touch. I mean, it's kind of expensive if convert mo sa peso. Pero, I mean, minsan ka lang naman sa Hong Kong. Anyway, Pops, ubusin na ni Jeyo to at ubus na rin yung pera ko. Gusto ko sana mag-food trip kaso lang wala na talagang laman eh. Wala na, pare, ubus na yung cash ko. Tingnan natin kung magkano lahat ang ginastos natin dito sa Hong Kong Night Market. Okay, Pops, dito nagtatapos ang ating night market street food tour dito sa Hong Kong. Specifically, nandito tayo sa Temple Street. Masasabi ko lang, una sa lahat, magdala kayo ng extra cash. At huwag ka mag-expect ng murang pagkain dahil medyo pricey talaga siya, lalo in terms of Filipino pesos. Pero, ang ginastos natin, panigurado magtatanong kay Pops, sa lahat ng kinain mo, magkano lahat yon? 248 Hong Kong dollars sa pesos na sa 1,800 pesos, di ba? Street food siya, pero kung sa Filipino standard, medyo pricey pa rin siya. Pero alam mo, no, masasabi ko, masarap naman. Quality sa quality. Siguro top 3 na pinaka-trip ko ay oyster definitely. Yung oyster, masarap din yung fried intestine. Yung fish balls din, masarap. Anyway, mag-subscribe ka na sa Chewy Show at sa second channel natin, Another Chewy Show. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Hong Kong, nagsasabi, stay safe. It's a good night. It's a good night. It's a good night and goodbye. Bang! Handstand. Joke lang. Joke lang.